Kung bangayan ngayon, ewan ko kung matatawag na bangayan ito, pero parang gano'n na nga. Oo. Alam mo ba na pati ang ombudsman ay nadamay na sa awayan o sa sigalot, sa patot sa dahan, patungkol sa impeachment trial? Mukhang ang ombudsman nga ngayon na nagiging puntirya. Oo. Sa halip na matuwa. Ang iba parang mali ang ginawa ng ombudsman na yan. Naku po. Oh. Ano ba yan, ha? Ano ba yung sinasabi natin na ginawa ng ombudsman, Nelson? Matatandaan nyo, di ba, nagkaroon ng investigasyon ang House, ha? House Committee on Good Government. Oo. Sa pamumuna po ni Congressman Joel Chua. Ayun. Yan. At yung kanilang rekomendasyon, nilabas pa nila, binagyan pa. Oo. Ang kanilang rekomendasyon, kasuhan si VP Sara. Yes. Dahil sa mga confidential fund. Yes. Diba? Kasi yun ang natuklasan ng kanilang pagdinig Oo. ng Blue Ribbon Committee. Ibinigay nila ngayon sa ombudsman yung Yes. kopya ng kanilang rekomendasyon. Ang ginawa ng ombudsman, natural. Binigyan mo kami ng kaso, Oo. dapat makuha namin na magkabilang party. Yun na nga. Kaya inuutos mo ng ombudsman kay Vice President Sara Duterte at sa iba pang opisyal ng DepEd at Office of the Vice President na sagutin yung kasong inihain ng House of Representatives sa ombudsman. Umato lang pala naman ang ombudsman doon sa kanilang ipinadalang complaint. Bakit nila parang iba ang tingin ng mga ilang mababatas? Sandali, tingnan natin. Kasi ang rekomendasyon niya ng House of Representatives, nagkaroon ng maling paggamit ng confidential fund Yes. ng Office of the Vice President, pati na ng DepEd. Yun ang paratang, ha? Oo. Yun daw ang rekomendasyon nila. makapaglabag. Oo. Kasuhan. At dahil dito, siyempre, ang ombudsman, hindi naman pwede mag-file ng kaso na hindi mo dinidinig yung kabilang panig, di ba? Okay. Kaya sila ay binibigyan ng pagkakataon, 10 araw binigay ng ombudsman for the Vice President and others to file counter affidavits. Okay. Kailangan din magsumite ng affidavit ng mga testigo kung meron man at mga dokumento. Hindi daw po ito tatanggap ng anumang motion to dismiss o motion for bill of particulars. Okay. Sabi ni, tatanungin mo ba kung ano ba yung mga kaso niya? Hindi muna. Magpaliwanag ka muna tungkol sa akusasyon. Ito ang nakapagtataka. Yeah. Sabi nyo, gumawa na kami tapos yun bakit parang nagtataka pa kayo? Di ba dapat lang yan? Ito ang nakagugulat. Ang sabi po ng mismong gumawa ng rekomendasyon na kasuhan ang Vice President at iba pa, Joel Chua. si Joel Chua, ang sabi niya, tingnan natin anong sinabi niya. Sinasabi. Well, masasabi po natin na na-surprise din kami dahil sa ganitong sitwasyon. Maalala ko nga po kasi ito pong ating Vice President ay impeachable officers. So nakalagay po doon sa kanilang pagkakaalam ko po, doon po sa kanilang mandato ay dapat antayin muna yung maging resulta ng impeachment bago ma-file yung mga kaakibat na kung sakasakali ma-impeach yung Vice Presidente, saka pa lamang. So, ma-file yung mga iba pang mga charges, no? Kaya medyo na-surpresa rin kami sa bilis ng trabaho ng ating ombudsman. But just the same, ito po yung wini-welcome namin. At kami ay makikipag-cooperate fully. Ayun. So, pinaghuhugutan niya. Tama, kami ang naghangin sa inyo ng mga reklamong ito. Sinumitin namin sa inyo. At meron kang rekomendasyon, kasuhan. Pero parang ang bilis naman na niya. May impeachment case nakalagay ito forthwith eh. Hindi ba immediately yan nakalagay? At saka immediate. Alam niyo mga kabayan, dalawang bagay sa ombudsman. Ang reklamo talaga mabagal. Di ba? Pero baka ang akusasyon dyan na kapag nag-file ka ng kaso sa ombudsman, may nagbabayad ng parking fee.
Para hindi umusan yung kaso. Oo. Yes. Ano ibig sabihin nun? Daw. Babayaan mo Oo. para wag mo munang dinggin yan. Tanggapin lang yung kaso. Okay lang, tinanggap. Nandyan lang. Oo. Tapos upuan nyo na muna. Yeah. Ilagay nyo doon sa pinakailalim. Nakaparada. Nakaparada. At kada parada niya, siyempre, bawat araw, papatak ang metro. Bawat daan. So yun ang may bayad. Dapat yan, paratang lang. Di ba? Oh, yes. Eto naman, nabibilisan sila. Oo. Ay, kasi nga naman daw, dapat tinanggap lang nila. Oh, Kasi dapat daw palaan niyo doon, sabi batay sa pahayag ni Kong Joel Chua, dapat natin hinintay ng ombudsman na matapos yung impeachment. eh bawal ba? Oo. Hindi naman bawal kasi pag hihingin mo muna ng ano, di ba? Oo, di ba? Alam mo ba kung bakit hindi naman natin sabihin natatakot kasi sabi niyo welcome eh. Oo. Pero alam niyo ba kung bakit ano ang tawag doon? Parang half-hearted. Okay, no. Parang hindi nila gusto. Ha? Yung ginawa ng ombudsman. Masyadong mabilis. Oo, oo. Ikaw, anong hula mo? Bakit parang ayaw niyang digin muna na ombudsman itong kasong ito? Gusto nila tapusin muna yung impeachment? O kasi baka sabihin naman niya, may dinidinig ng usapin ng ombudsman eh. Oo. Di ba natin patuloyin itong impeachment? Unahin natin ng ombudsman. Baka ganun ang gawin. Ah, Di ba? hindi ganyan. Oo. Mas malalim ito dyan. At ito, nabanggit na natin dati. O ano to? Anong punto ito? Ang punto dyan, mga babaeng ganito. Isipin mo ang senaryo. Halimbawa, nagsisimula na ang impeachment. Okay. Ano sila? Balik na proceedings na. O, halimbawa. O. At sumasabay naman ang ombudsman sa investigasyon. Oo. Kasi mga papel lang naman ito. Wala Oo. namang ipapatawag na... Hindi naman nagigiling ng ombudsman. Oo, documents lang ito eh. Oo. At pagkatapos ng kanyang pagsisiyasat, ay sinabi ng ombudsman na ano ba naman itong kasong ipinapile nyo? Naku po. Walang probable cause ito. Hindi ito tatayo sa korte. Naku po. Dismiss ito. Naku po. Ano mangyayari sa impeachment? Oo nga, no? Kung mahala, magkaiba, no? Oo. Kasi para sa mga mababatas, sabi, apakatibay ng ebidensya. Ay, sinasabi nila, di ba? Oo, oo.